Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. At welcome po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. At kami ay iningatan niya sa biyahe namin hanggang sa pagbalik. Tayo muna yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umaga nito, Panginoon. Kami yung iningatan, nakarating sa lugar at manligtas. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhan, maunawaan namin yung mga salita sa umaga nito. At ako Lord bilang yung lingkod, tulungan mo ako Panginoon na makipahagi ayon lang sa iyong kalubukan. Salamat po Panginoon, pagpalain mo yung mga salita sa umaga nito. Ang dalangin sa Panginoon, Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Purihin ang Panginoon. Welcome sa mga bagong balik. Salamat at si Michael nakabalik na, no? Siya yung kasakit. Pero purihin ang Panginoon dahil siya pinagaling ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung nakuha rin namin sa, sabi ko nga, siguro halos 1 month itong bago namin maubos yung nakuha namin doon sa convention. Pero ngayon alam ko na marami tayong nangangailangan tayo ng para sa ating mga sarili, kaya ang ibibigay ko po muna sa inyo ngayon ay cash. Kailangan natin ng cash. Credit card is okay, but we need cash. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Cash, ang ibig sabihin po ng cash ay po dyan, yan po, collaborative spirit, adaptability, strategy, at hope. Kailangan po natin ng cash. Sino gusto ng cash? O yung gusto, mauna na dito. Yung 4 na gusto ng cash. Sino pupunta dito 4 gusto ng cash? Sasabi ko din. Hallelujah. Purihin ang Panginoon dahil hindi po nagkukulang ang Diyos sa kanyang mga anak. Talagang sabi ko, kailangan mo ng cash. Dapat ang Christian lumapit sa Panginoon. Ang Panginoon po ay hindi nagbibiro. Ang Panginoon ay sadyang nagbibigay at gustong-gusto niya yung humihingi sa Kanya. Number 1 po yung collaborative spirit. Ang sabi po sa verse sa Acts 2, verse 44, ang sabi po diyan, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Kailangan pala tayo magkaroon ng pagsasama-sama. Napakahalaga po na meron tayong espiritong nagkakaisa. At sa pagsasama-sama natin, nakakabuo tayo ng mga gandang bagay sa ating mga buhay. Diba pa, sabi nga ng ating gobernador nung una, si Governor Reyes, sabi niya, pag sama-sama, kayang-kaya. So, pero pag sabi niya, tingnan mo yung walis, di ba? Yung walis, pag sulo lang yung tingting niya, hindi yan makakatanggal ng dumi. Pero pag siya ay sama-sama, binitkis mo siya, nalilinis niya yung lahat ng dumi. At pag tayo nagkakaisa sa ating espiritu, nagkakasama-sama tayo, makakabuo tayo, at makakakuha tayo ng cash. Sabi ko, Panginoon, ngayong panahon, Lord, kung bibigyan mo kami ng pangailangan namin, gusto namin cash. Our church will need cash. Diba? Tayo, bawat isa sa atin nangangailangan tayo ng cash. At napakahalaga po na ito po ay ating makamit. Dapat ngayon tayo humingi sa Panginoon. Dapat huwag tayo magkatubili humingi sa Panginoon. Panginoon, kailangan ko to. At ang lahat mo nang humingi, sabi niya sa kanyang salita, ang kumakatok ay pinagbubuksan, ang naghahanap ay nakasusumpong, at ang humihingi ay nakatatanggap. Kaya pag tayo po ay totoong humihingi sa Panginoon at tayo nagsama-sama, alam mo, kung minsan ang laging tinitingnan ng tao yung marami. Sabi nga, pag mayroong church na ang member ay 500, ang sabi ng 50 lang ang member, sana all. Sana all. Pero yung may 12 lang na member, sabi doon sa 50 ang member, sana all. Sinasana all ka rin nung maliliit na, di ba? Pero alam niyo po, napakahalaga na mayroon tayong
collaborative spirit. Kahit kakaunti tayo, kahit iilan tayo, kung mayroon tayong pagkakaisa sa ating espiritu, makagagawa tayo ng mga himalang bagay. Makagagawa tayo ng kas para sa ating mga sarili. Kasi tayo po ay nagkakaisa. Kaya nga di ba pag may plano, inuupuan, pinagdidibatihan, at pag nagkaisa sa isang plano, ito po ay nangyayari at nagaganap. Kasi nagkakaisa. At ang sabi niya rito, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Anong espiritu meron sila? Anong espiritu meron yung ganong klaseng pagsasama-sama na yung para sa akin ay sa'yo at yung sa'yo ay para sa akin? Ba, nagkakaisa sila. Napakasaya po sa pamilya, kahit sa pamilya natin, kung tayo nagkakaisa, wala na pong ibang pinakamasaya sa buhay natin. At ang sabi po sa supporting verse sa Ephesians 4 verse 16, sabi po diyan, sa pamagitan niya ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya, at kung maayos na gumaganap ang tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag ito ang sarili sa pamagitan ng pag-ibig. Pag wala pa ng pag-ibig, wala talaga. Kaya pag sabi ng Panginoon, kahit mapalipad mo pa ang bundok sa dagat, kung wala kang pag-ibig, wala rin saysay. Kasi napakahalaga, kasi kung wala kang pag-ibig, hindi mo ito magagawa. Kaya po sa bawat tao, di ba, pansinin mo, sa ating katawan, pag yung paa natin hindi makalakad, paralisado lahat. Kasi hindi siya masigla, hindi siya nakakarating kung saan gusto niyang pumunta. Kasi mayroong isang hindi nakikisama. Kung ang ating kamay ay hindi makagalaw, mayroong problema sa iyong katawan. Kung ang ating mga kaisipan ay hindi, kumbaga yung isip natin maayos, pero yung ating mga part ng ating katawan ay hindi maayos, hindi po magiging malusog ang ating katawan. Sa ating pong church, kung tayo walang pagkakaisa at tayo po ay nagkakanya-kanya, hindi po magiging malusog ang church. Hindi po magiging malusog ang simbahan at hindi po tayo makakagawa ng kas. Wala pong pera pag mahina ang katawan. Paano tayo makakatrabaho? Paano tayo makakagawa ng mga bagay para tayo magkapera kung mahina ang ating body, mahina ang ating katawan? Kaya napakahalaga na tayo ay nagsasama-sama at pinapalakas ang katawan ng Panginoong Hesus. At pag malakas ang katawan ng Panginoong Hesus, ano man yung hilingin natin, ipagkakaloob nito sa atin. Dahil siya po ang ating model, ang Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po na tayo nagkakaisa. Sa bawat ginagawa natin, tayo po ay nagkakaisa. Kaya ang Panginoong Hesus, laging pag nagtipon-tipon sila, laging kinukuha yung tinapay at pinipira-piraso. Diba? Pwede naman siguro magbuhay ng marami para tag-iisa, pero ang gusto ng Panginoon, pira-piraso. Kasi gusto niya tayo ay nagkakaroon tayo ng collaborative spirit. Nagkakaroon tayo ng pagmamahalan sa bawat isa. At ang sabi ko sa Hebreo 10 verse 24 to 25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaligtaan ang paggalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Yeah. Napakahalaga po. Paano mo malalaman, paano mo magkakaroon ng pagkakaisa kung hindi ka dumadalo sa samahan o sa pag-meeting o sa bawat activity? Napakahalaga po na dapat po tayo ay mayroong pagkakaisa. Mayroon po tayong sama-sama. Sabi niya dito, nagsasama-sama ang bawat pamilya. Sabi niya sa members natin, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Kaya po nagiging malakas, nagiging masigla ang katawan ng Panginoong Hesus, at ito po ay lumalaki at nagagawa nito makagawa ng mga bagay na gusto natin makuha sa ating mga buhay, gaya po ng kas. At ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo at huwag magkabahagi maging sa pagkukaunawa at pagpapasya. Si Pablo po yan, nakikiusap siya na tayo ay magkaisa.
Huwag tayong magkabahabahagi. Kasi pag nagkakabahabahagi po ang katawan ng Panginoong Hesus, ito po ay nagkakaroon ng himala sa buhay natin. Pag tayo po nagkakaisa, nagkakaroon ng magandang, kumbaga yung layunin ng Panginoon sa atin ay nagaganap at nangyayari. Nabibigyan po ito natin ng sigla ang gawain ng Panginoon kapag tayo ay nagkakaisa. Napakahalaga po na tayong lahat ay mayroong pagkakaisa unang-una sa gawain. Bigyan ni Pastora kanina talagang napakahalaga na tayo ay marunong sumunod. Diba? Sabi nga ng isang preacher doon, sabi niya, hindi kailangan ng Panginoon ang matalino. Ang kailangan ng Panginoon ay yung marunong sumunod. Kahit anong talino mo, sabi ko nga, tayo bilang mga anak ng Panginoon, tayo po kailangan natin uminto. Hindi mo sabihin magaling na ako. Kasi kung ang kaalaman mo ay sa iyo lang, hanggang diyan ka lang. Ang nagpapatatag po sa atin at nagbibigay ng kaalaman ay yung mga nakatataas din sa atin. Kaya hindi pwede tayo ay maging malamang, sabi niya, walang nabubuhay na tulad ng isang island. Talaga po tayo kailangan natin ng kasamahan. Kaya dapat tayo ay magkaisa sa pagsulong ng gawain ng Panginoon at pag ito po ay lumakas, tayo po ay magkakaroon ng biyaya mula sa Panginoon, sa ating Ama. At ang kalawa po, sabi dito sa adaptability, sabi sa Acts 2 verse 44 to 43, ang sabi po niya, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, sa Jerusalem naghari sa lahat ang takot. No? Nagkakaroon pala ng mga himala pag nagsasama-sama, sabi niya dyan sa verse 42 to 43. Sabi niya, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, sa Jerusalem naghari sa lahat ang takot. So pag tayo po ay nagsasama-sama, nagkakaroon pala ng mga himalang bagay. Nagkakaroon pala ng baka hindi mo inaasahan pero nagaganap sa buhay mo. Di ba parang magugulat ka na lang, bakit ako nagkaganito? Bakit ako ang dami ko ng pera? Meron na akong mga magandang tahanan, meron na akong sasakyan, meron na akong magandang pamilya. Dahil po yun, pag tayo po ay nagkakaisa at talagang, wala po dito yung inggit eh. Wala po dito, kung babasahin mo po yung verse niya, sabi niya, inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Inilaan nila yung kanilang sarili. Kumbaga talagang sila ay umaattend. Siguro pag sinabi ng mga apostol tayo ay mayroong pagsasama-sama, sila ay nandun. At sila ay nakikinig. Sabihin, nilaan nila yung mga turo. Magsama-sama bilang magkakapatid. No? Ito ay nagsasama-sama bilang magkakapatid. Sabihin talagang nandun yung love, yung pagmamahal nila. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Kahit sa pagkain sila ay nagsasalo-salo. Budol fights, kung saan pa. Yan. Kailangan tayo makapag-budol fights. Talagang nagbubudol sila. Nagsasama-sama sila sa pagkain. At napakahalaga nito, binabagay niya rito, sabi niya rito, at manalangin. Pati sa pananalangin, nagsasama-sama sila. Paano sila hindi makakabuo ng kas? Ay, nandun talaga lagi yung kanilang pagkakaisa, pagsasama-sama kahit sa pagkain. Kasi sabi niya, yung unang verse na binasa natin, yung pag-aari ng iba, pag-aari na, itinurin nilang pag-aari ng lahat. Walang napuputo. Kasi nagkakaisa, nagmamahalan, at pati sa pananalangin, sila ay sama-sama. Masaya sila, nagsasama-sama sa lahat. Kaya ito po yung dapat ma-adapt natin. Eh, sabi ito, adaptability. Dapat ma-adapt natin yung kahit tayo ay narito pa sa lupa, yung kultura ng langit, yung pag sinusunod natin dapat yung kautusan ng Panginoon. Yun ang sinasabi ko na kultura ng langit, pero kahit tayo narito pa, na-adapt natin ito. Para pang sa isang lugar, pag pumunta ka sa Bisaya, eh dapat ma-adapt ko yung puso doon.
Puso pa talaga yung mga puso. Yung Puso ng sabi ni Pastor Rana, saan kaya nakabili sila dito ng puso ng sakin? Yung sabi mo, makita niya, puso pala ito yung mga nakabalot na kanin. Ha? Pero dapat sa isang lugar, hindi sila ang mag-a-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-adjust. Diba? Hindi si Lord ang mag-a-adjust sa atin, tayo ang mag-a-adjust. Diba? Kaya ang sabi niya sa Filipos 4 verse 11 and 13, ang sabi po niya, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magkikahos. Alam ko rin kung paano mga nagana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dapat naagad natin yan, dapat alam natin, paano ba, alam mo kung paano nagugutom, alam mo kung paano mabusog. Kaya sabi ni Pablo, alam ko yan lahat, hindi mo ako pwedeng, kumbaga, pag-istoryahan o pagkwentuhan. Alam ko yan, nakaranas ko ng magutom, nakaranas ko ng managana, naranasan ko na ang lahat, at dapat tayong maging masaya sa mga bagay na yan. Kung nakaranas ka man minsan ng medyo pagkagutom, gawin natin masaya. Dahil magagawa natin ito dahil sa Panginoong Hesus. Kung nakaranas ka man ng kasaganaan, managana. Accept mo yun. Sagana ako ngayon, mamamasyal muna ako sa Davao. Sagana eh. Hoy, nagutom ka, wala ka ng pera, okay, dito na ako sa bahay, mananalangin. Gawin natin masaya. Huwag tayong i-adapt natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ay wala yung love mo ngayon, di magtiis ka muna sa gilid, tulog ka muna ng nakakumot, kasi wala kang kayakap eh. I-adapt natin yun, yung buhay natin sa mundong ito po ay tinuturo ng Panginoon na napaka-practical ang binibigay ng Diyos na katuruan sa atin. Kaya po tayo, pag ito po ay na-adapt natin, sabi ko nga hindi ang Diyos ang mag-a-adjust, tayo po ang mag-a-adjust. Di ba yung mga Amerikano pumunta rito, malamig sa kanila, padating dito. Hindi naman dito malamig, di hubad sila. Sanay sila sa lamig, kaya nalalainitan sila. Ina-adapt nila, sinusunod nila yung dito, hindi, kung mag-jacket sila dito, di kawawa sila. Di ba, doble-doble, di ba, sa Amerika, yung iba, doble-doble jacket, pero pang Kaya yung mga lugar, ito po, napaka-practical po ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya pag nagagawa po natin ito, tayo po ay makakakuha ng kas. Masaya pala kahit pala ikaw ay ngayon, wala, okay lang, Panginoon. Wala ako ngayon, pero pagbukas meron na naman dito, saka naman ako magsaya na naman ako, punta ako kung saan. Huwag natin sayangin yung pagkakataong saya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Huwag natin pahirapan yung ating mga sarili. Kailangan po natin sundin lang ang salita ng Panginoon. Sabi niya dyan, adaptability. Dapat na-adapt natin yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Nagagawa natin ito. Ay ngayon, wala si Lulong, nasa El Nido. O di, relax lang si Maika. Minsan-minsan, punta siya rito, sa kanila. Pagdating naman, di happy-happy, ganoon naman sila sa kanilang duty sa row. O di ba, masaya. Gawin lang masaya. Mag-enjoy lang sa bawat pagkakataon, sa bawat time na ibinigay ng Panginoon sa atin, i-enjoy po natin. Amen. Diba? Huwag natin, kahit wala yung pera, ako pa rin. Magsaya lang. Hindi naman tayo puputumin ng Panginoon pag tayo po ay nagtiwala sa Kanya. Pag tayo po ay masaya, mayroong kas. Ang hirap kaya bigyan ng kas yung nakamusamot, yung haba ng ungos, bibigyan mo na lang parang, di ba? At saka yung gustong tumanggap, sila po yung agresibo. Tingnan mo kanina, yung mga agresibo, tumanggap. Di ba? Walang malayo, walang malapit yan pag ikaw ay talagang desidido na magkaroon. Purihin ang Panginoon. Dapat po ma-adapt natin ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita para makakuha tayo ng kas. At ito po yung number 3, strategy. Napakahalaga po yung strategy natin. Ang sabi po sa Acts 2, verse 45 to 46, sabi niya dyan, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang
Ang pinagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Wow! Pinagbili ang ari-arian at nagkakain sila. Huwag ko naman yung ipagbili ang ari-arian yung pag sinabi ko, ipagbili yung ari-arian, ibigay nyo sa akin. Huwag yun. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Tayo po ay, kumbaga pinakikita dito na ano bang meron tayo, ay dapat ito ay magamit natin. Dapat ito ay pakinabangan natin. Kaya nung panahon na si Moises, nung time na si Moises, di ba, nung sila ay nasa midst ng problema, nagkaroon sila ng matinding problema, dun sa, di ba, yung sila ay galing sa Ehipto, dito ay bundok, ito yung bundok, yan ay dagat, at dito sa likod, yung mga tauhan ng Paraon. Umiyak na si Moises, kaya sinabihan siya ng Panginoon, Moises, huwag kang umiyak! Ano bang meron ka? Tungkod, Panginoon. Ibaman mo yung tungkod mo. At kung tusok niya yung tungkod, nagkaroon ng daan. Huwag tayo mapalisan. Pag gumawa tayo ng mga strategy natin, ano bang meron ka? Ano bang meron ka na pili mong magawa para magkaroon ka ng gas? Ano bang meron mong magagamit? Anong meron sa'yo? Naalala ko yung kapatid ko, sabi niya sa akin, may bayaran daw siya sa inuutangan niya na 400 pesos. Nung araw na yun. Ay ang pera niyang naiwan ay 27 pesos. Ang ginawa niya, bumili siya ng banana cube. Ay yung saging, mura yung saging. Binanana cube niya. Naibinta agad, binili ulit na saging bago naghapon nagkaroon siya ng 400 mahigit na ibayad dun sa utang. Pinaikot ang pinaikot. Sabi ko, meron pili naman pala, bakit hindi mo ginagawa noon? Ano bang meron tayo? Huwag tayo masyadong problema. Kung ano lang yung meron dyan, gumawa ka ng paraan. May mga strategy. Gumawa ka ng strategy. Mag-isip ka ng paraan. Meron ka isang kilong harina, hatikin mo. Dalhin mo dito sa mga kapitbahay. O, sa ayaw at sa gusto, iiwan mo, sinilid mo kinabukasan. Anong magagawa ng mga yan, di ba? Magbabayad dyan. Ito yung strategy ko eh. Magbabayad kayo. Walang magagawa yan. Strategy po. Napakahalaga na tayo ay may strategy sa buhay natin. At ipinakikita ng Panginoon na dapat po tayo ay maging matalino. Mamuhay tayo ng masaya. Masaya po sa Panginoon. Sino nagsasabi na porniya maglingkod sa Panginoon? Hindi po totoo yun. Masaya ang paglilingkod natin sa Panginoon. Meron po tayong gas. Sabi po sa 1 Samuel chapter 2 verse 4 to 5, Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita, nagsilang ng 7 ang dating baho, at ang maraming anak ngayon nalulungkot. Purihin ang Panginoon. Diba? Napakasaya po maglingkod sa Panginoon. Diba? Sabi ko nga, pag binasa mo, ginagapi ang mga makapangyarihan. Kahit sila ay nauna na sa'yo, sikat na sila, dami nilang ari-arian, pag tayo po ay nasa Panginoon, mangyayari sa'yo ang sinasabi ng Diyos. Kahit ngayon ba o 7 naging anak? Diba? Ano bang meron tayo na pwede natin magamit? Ano bang meron tayo na pwede natin magamit para tayo umangat sa buhay? Ang dating mayayaman na nagpapaupa para kumain, pero yung maralita yumaman dahil may Diyos sa buhay. Maging matalino po tayo, maging angat yung ating kaisipan, mag-level up tayo. Kung dati ay ito lang kinikita mo, dagdagan mo. Mag-isip ka ng mga strategy, ng mga pamamaraan. Hindi po magkukulang ang Diyos. Amen. Nagtatrabaho si Atan, di ba? O, tapos ng trabaho niya, maaga pa, alas 3 gagawa ako ng sarili ko. I-deliver ko. Dagdag income ko. 200 at inimokta. Diba? Marami pong paraan eh. Maraming strategy ang binibigyan. Tayo po ay, alam mo nakikita ko dito sa atin, punong-puno tayo ng wisdom. Punong-puno tayo ng wisdom. Tulad ni Ian, si Ian araw-araw umaalis. Ay kung may niluto siyang donut, yung mga dinadaanan niya mga construction worker,
binibintahan niya bukod pa doon sa kanyang trabaho. Kaya dagdag income, napakabuti po ng Panginoon. Ang lahat po ng pamamaraan ibinigay na ng Diyos sa atin para tayong magtagumpay. Magtatagumpay po tayo pag ang Diyos po lagi ang inuna natin. Makakamit po natin ang tagumpay. Kaya huwag po tayong mag-alala. Ito po napakahalaga sa lahat, yung number 4, hope. Yung napakahalaga ang pag-asa sa buhay natin. Nasabi po sa Acts 2 verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay inaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Salamat sa Panginoon na talagang bawat araw idinaragdag ng Panginoon ang iniligtas niya. Ito po yung napakalaking pag-asa natin sa paglilingkod sa Diyos. Pag nagawa po natin itong mga sinasabi ng Panginoon, ang sabi niya talagang tayo pong lahat ay magkakaroon tayo ng malaking pag-asa pag tayo nasa Panginoon. Ang sabi po sa Roma chapter 15 verse 13, puspusinawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po, napakaganda po ng salita ng Panginoon. Talagang pag tayo po ay napuspos ng salita ng Panginoon, napakalaking pag-asa ang ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi ka na mag-iisip ng mga talagang, ito lang po, basahin mo lang ang salita ng Panginoon, magkakaroon ka ng wisdom. At tayo po ay makakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo, pag tayo napuntinto sa kung anong meron tayo, kahit yung kasama mo ay meron 10 milyon, nang problema pa siya. Pero ikaw, meron ka lang 100 pesos, ang saya-saya mo na kumakain ka na dyan sa gilid-gilid, di ba? Tayo po ay masatisfy tayo, sabi niya kung anong meron tayo. Maging masaya tayo. Malaki po ang ating pag-asa pag tayo ay nasa Panginoon. Ibigay po natin, yung pag-asa natin ay talagang kunin natin sa Panginoon. Ito po yung tunay na hope ang sa Diyos po natin kunin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20 to 21, sabi po niya, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salilahi magpakailanman. Amen. Sabi niya, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Siya po ang makakagawa ng lahat na higit pa sa ating iniisip. Ang isip po natin may hangganan. Mayroon lang tayong kakayanan, kaisipan na hanggang doon lang. Pero higit pa doon yung kayang gawin ng Diyos sa atin. Higit pa doon yung kaya niyang ibigay sa atin. Sabi ko nga nung ako ay nasa Cebu kami, ay siguro sa lakad-lakad, yung pa ako pumaga. Pumaga yung pa ako, pero okay lang. Nung kami pauwi na, nakita ko si attorney, mas pa. Tinuro ko na kay Carlito, mas matindi pa yung paga ng paa niya, pero ang tagal niya, tumatayo doon sa pulpit, ilang oras. Di ba, Carlits? Nung makita ko talaga, kalsa-kalsa, hindi na kaya ipasok doon sa chinilas niya. May 3 oras yun. O, di ba? Nakatayo. Sabi ko, hindi pala hadlang kung meron kang nararamdaman. Yes. Bahala na ang Diyos, pagaling na ng Panginoon. Yes. Sabi ko, wala. Nag-isip pa ako nung sa akin, samantalang okay pa nga tignan yung pa ako eh. Yung kanya talagang maitim-itim na. Talagang diabetes siguro yun eh. Ako wala naman akong diabetes kasi kaya wala akong sugat. Sabi ko, ganun pala yung paa na ito. Diba nakita ko may sapatos pa kayo nung umakyat po? Siguro sa tagal ng tayo niya pumaga. Rayuma yun. Ah, rayuma yun? Rayuma yun. Diba? Pero sabi, kaya kung kami po nagkakaroon ka minsan ng problema, isipin mo mas may higit na problema yung iba kaysa sa'yo. Yes. Ang mahirap yung wala ka sa Panginoon. Wala man lang magkukumport sa'yo, wala man lang yayakap sa'yo ng Holy Spirit para ikaw ay tulungan. Amen. Kaya ang sabi dyan,
Sabi niyan, puspusin nawa kayo ng Diyos ng siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan, kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon, pagkalooban ng kapayapaan, saganaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Kaya ano man yung mga pinagdaanan natin, ibigay natin sa Panginoon. Meron po tayong matatanggap sa Panginoon. Yung Panginoon, kailangan na namin ngayon ng cash. Our church will need cash. Amen. Kailangan natin, di ba? So, kailangan natin sa tahanan natin. Kailangan natin sa pamilya natin. At makukuha natin yan pag sa Diyos po tayo ng tiwala. Marami pong pamamaraan ng Panginoon na pwedeng gawin na hindi natin kayang gawin. Pag tayo po ay nagbasa at nagsalita ng Panginoon, talagang magkakaroon po tayo ng malawak nakaisipan at magkakaroon tayo ng kapayapaan sabi ng kanyang salita. Sabi ko nga, yung huli kong ibabahagi, yung hahati-hatiin ko yung declaration of faith. Matagal kasi yun, di kaya isang ng kalahating oras. Talagang siguro mga 2 hours yun kung habulin ko. Mahaba kasi yun. Pero gusto kong maunawaan ninyo yun, kaya siguro gagawin ko yung series kahit 3 linggo. Na talagang para maunawaan nyo, i-take nyo lang bakit naging Holy Spirit, bakit tayo ay dapat magtiwala sa salita ng Panginoon. Napakahalaga po nun na maunawaan natin, kaya yun ang sunod yung ituturo yung sa declaration of faith natin bilang mga anak ng Panginoon. Doon po tayo lalakas at magkakaroon tayo ng tunay na pagtiwala sa Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon at alam ko tayo pong lahat ang mayroong nakuha sa kanyang mga salita. Sabi ko nga, malapit na tayo mag-umpisa ng ating prayer sa buong Puerto Princesa. At yung willing, mag-submit lang po kayo ng inyong paper sa akin kung gusto niyo sumama. May fasting po yan, 3 days. Kung kaya niyo yun, hindi kayo sumama. Pag 2 days lang kinaya niyo, sasama kayo hanggang dyan lang sa may, babalik na kayo kasi hindi kayo naka-out ng 3 days. Yan. Una 2 days kasi napagtagumpay na natin yung 1 day. Una 2 days, tapos 3 days. After nun, every Saturday lang po ito, 8 to 12. Nakasakay po tayo, hindi tayo lalabas ng sasakyan. Kung halimbawa San Jose tayo ngayon, San Jose, iliputin natin ang San Jose ng 4 na oras na walang non-stop prayer. Yun lang po ang gagawin natin. Tapos susunod, Santa Monica, o kung saan tayo, iikot tayo. Ang unang biro, ang ipapanalangin natin dyan ang mga leader ng ating bayan, o ng barangay na yun, para magkaroon ng tunay na revival sa buong Puerto Princesa. Magagawa natin yan sa tulong ng Panginoon. Bali mo, habang nag-iikot tayo, bigla tayo nakakita ng isang bag ng pera. Kuritin ang Panginoon. Ano po? May cash na tayo. Wala imposible sa Panginoon. Tayo maging masaya lang po tayo. Kaya salamat. Sabi nga ng salita ng Panginoon, sabi ng speaker doon na napakinggan ko na ang lahat pala ng kailangan natin makukuha sa prayer. Pera? Hindi ka manalangin ng pera. Yung tagumpay sa buhay, manalangin ka lang. Yan yung pinaka-powerful na magagawa natin, ang pananalangin. Salamat sa kanyang mga salita ngayong umaga. Sana po ito po ay nagkaroon sa atin ng pag-asa, nagkaroon tayo ng talagang tunay na pagtitiwala sa Panginoon sa kanyang mga salita. At yung kas po ay ating pong naunawaan. So tayo po manalangin. Father God, salamat Lord sa umaga ito. Pagpalain mo yung mga anak, Panginoon, sa salita niyo na napakinggan, Panginoon. Dalayan ko Lord na ito po'y maipamuhay ng bawat sa Panginoon. Salamat po Ama. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga anak sa mga ito. Pagpalain sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord.